nakakabastos. Alam mo, ang kabastusan dyan, nakikita mo yung mga batang Pilipino na re-recruit na NPA, hindi ka nagsasalita against that. Yun ang pinakabastos na pwedeng gawin ng isang government official. Pinapatay nun yung mga tropa ng gobyerno, pinapabaya mo i-recruit sila. Yun ang mandato mo bilang government official, hindi ka nagsasalita. Yun ang pinakamalaking anomalya at kabastusan sa gobyerno. At yun na nga mga kabayan, nagpang-abot na nga itong si Yusek Cardema at itong si Raul, at nagkaroon nga sila ng isang maikling debate kaugnay nga dito sa sinasabing anomalya sa pondo ng National Youth Commission. Ngunit pinalagan nga ito ni Yusek Cardema at sinabi nga na walang naging anomalya, tanging si Raul lang ang nagsasabing may anomalya dahil gusto na nga nilang palabasin na sila ay tama at ang party list niya ang legal na party list ng kabataan at hindi ang National Youth Commission na pinangungunahan nga ni Yusek Cardema. Sa nasabing debate nga ay halos lamunin na ng buo nito ni Yusek Cardema itong si Raul nang ipamukha sa kanya ang mga pinaggagawang recruitment ni Raul sa mga estudyante sa universidad at dinadala sa bundok bilang immersion at pinahawakan ng baril upang isabak sa gera laban sa AFP. Hindi nga ito maikondina ni Raul at hindi nga niya magawang magalit dito dahil siya ang pasimuno ng lahat ng ito. Sa tingin mo kabayan, tama ba ang mga sinabi ni Yusek Cardema sa harapan ni Raul? Comment nyo kayo sa baba at huwag nyo kang kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Isa pang topic na diniscuss ni Congressman Raul Manuel na concern ng maraming tao, sobrang mahal na daw ang tuition fee sa mga pribadong kolehiyo, eskwelahan. Napapahala siya doon. Kayo ho sa NYC, do you agree also na it's a problem of the youth and their parents? Alam nyo, sabihin ko sa inyo personally, tuition fee maraming advokasya si Congressman Raul Manuel, ang Kabataan Party List, na I joined them. Legit? Hindi legit. Legit naman yung iba na yung karamihan. Ang sinasabi ko, madami siyang advokasya sa kabataan Pilipino. We join him in pursuing that advocacy. So you can work together on sana, common sir, issues. we are in the government. We are both in the Philippine government. Ang sasabihin ko lang dyan, sir, issue ng edukasyon, nagmamahal yung tuition. Sino pang gusto magmahal ng tuition? Lahat tayo may pamangkin, may anak, mayroong apo na nag-aaral. Lahat tayo gusto mababa ang tuition. We join him in pursuing na sana hindi nagmamahal ang tuition. Ito sabihin ko sa iyo, sa napakaraming issue ni na Congressman Manuel, baka 80% ng issues nila, okay, we join them. Doon lang sa issue ng NPA recruitment, ang galit na galit kami. Yes. Ito, ano reaction ninyo na sinabi lang niya ngayon, 80% of your many issues, he admires and support you. At least it's a good common ground, di ba? What do you think, 80% daw, Yeah, sana lang po mapantayan ito ng performance kasi nga kahit yung implementing rules and regulations ng SK Empowerment Law. Yung budget namin hindi po na tayo pinapayagang magsalita. Wala pa tayong patutunguhan dito. Yes. Kahit po yung implementing rules and regulations ng SK Empowerment Law na naisabatas po natin dahil sa pangunguna ng Kabataan Party List through Representative Sara Elago. Hanggang ngayon po, inaantay yung IRR tapos na yung IRR. Tatlong buwan. Ang hindi tagal pa rin po pumirma ng makita. ibang agency. Sorry po, napakabastos. Nagsasalita pa po tayo. Hindi. Kasi nung ano nga kasi iba niya sinasabi. Sorry, allow natin siya. Kailangan pag nakita mong medyo sinungaling po, tigilan mo na. Sorry, let's allow him muna. Sorry, Chairman. He had his platform yesterday, tapos nag-gate crash po dito, tapos hindi tayo hayaan magsalita. Yes, pa-continue na. Napakabastos po. Napakabastos. Alam mo, ang kabastusan dyan, nakikita mo yung mga batang Pilipino na re-recruit na NPA, hindi ka nagsasalita against that. Yun ang pinakabastos na pwedeng gawin ng isang government official. Pinapatay nun yung mga tropa ng gobyerno, pinapabaya mo i-recruit sila. Yun ang mandato mo bilang government official, hindi ka nagsasalita. Yun ang pinakamalaking anomalya at kabastusan sa gobyerno. Sorry, Chairman. Kanina ang issue na concern ni Congressman Raul Manuel, yung dapat red tagging na hindi naman... Pare, hindi. Anong comment ka na? Tingnan niyo kung sino dyan yung mga mukhang nagtitik-tik lang, ha? Mga unfair. Ayan, sa mga gilid-gilid na hindi taga-media. Tingnan niyo kung sino. Tingnan niyo, ha? Ano yung mga... Yung mga nagpipicture dyan ng sasakyan nyo, nagte-text ngayon, kung sino-sino kayo dito. Ayan, tingin-tingin kayo sa likod nyo.
Oh, Hindi taga Kamuning Bakery, hindi taga media. Ma-identify nyo kung sino dito yung may tanong lang. nagtitik-tik dito ngayon. Oh, sorry, may tanong lang si Congressman kanina at saka concern ng ibang tao. Sino? Ituro mo. There Sino? are Meron ba? socialist and Oh, yan, progressive forces. Yung naka-ano po? Yung naka-shades? Saan po kayo? Ganun po kapraning yung ating Hindi. si Chair. Pinipicture niyo yung mga plate number ng mga sasakyan nyo Driver po kanina sa namin labas yun. eh. Driver mo yun? Sir, natural lang po yun, pati kanya kami. sige. Pinipicture mo lahat ng sasakyan dyan sa tabi? Hindi ko alam na driver mo. Akala ko, nagtitik-tik po lang. kasi ganun po Parang kapraning namin na mag-isip staff yung na ating NYC nagka-picture ng mga chairperson. plate number nyo. Ito lang, Chairman. Ito naman kanina released na issue ni Congressman Raul Manuel. Do you agree na in our political democracy in the Philippines, we should allow the legal socialist Siyempre! it's parang wag i-blanket red tagging. What is your stand about it? Kasi, Ito, tagal-tagal ko na na-stand nito. Sinasabi ko, are you clear about it? kahit sinong magreklamo sa gobyerno, pag-resignin ng gobyerno, sabihin lahat ng problema sa Saka gobyerno, activism. pag-resignin ng presidente, ang mga opisyal ng gobyerno, walang mali doon. That is part of democracy. Kahit nga yung Akbayan, nagalit rin sa akin, Akbayan Youth, galit sila sa akin, pinagre-resign nila si Duterte, dati pinagre-resign ako, hindi namin sila kahit kailan kina-question kung mali lang yung argumento nila. Kasi hindi sila nagre-recruit papuntang NPA. Ang sinasabi ko lang, kung si Congressman Raul Manuel, ikokondina niya ang NPA, tutulungan niya yung mga magulang na nagre-reklamo na yung mga anak nila nire-recruit ng NPA, baka gumawa pa kami ng commendation sa'yo, Congressman Manuel. Chairman, may tanong ako kasi Wait lang, kanina. I have to respond to that. Sige, bigyan natin siya ng chance. Yeah. Sinasabi po ng ating NYC Chair na bukas siya dun sa lahat ng mga grupo na nagsusulong din ng interes ng mga kabataan. Bukas sila sa iba't ibang ideya. Kaso, particularly, lalo na sa Kabataan Party List, actually yung ginagawa pong pagdidiin sa atin based on allegations na tayo ay linked sa mga rebel groups, yan po ay bahagi ng red tagging. At dinify na po ng Manila Regional Trial Court kung ano yung red tagging. Binanggit din ano yung dangers ng red tagging kapag nilalump natin together yung mga aktivista, advocates, yung mga rebel groups sa ating bansa. Kaya po, we have witnessed na actually yung ganitong forum na actually kanina napakaganda ng daloy ay hina-hijack po ng ating NYC Chair as a platform for red tagging. Galing magsalita ni Raul Manuel. Anong comment nyo daw sa Manila? Sabihin ko sa inyo, ako ang kaisa-isang NYC chairman na pinagre-resign ni Raul Manuel. Nung first term ko as NYC chairman, 2018 to 2019, nag-attain ng NYC ang ISO International Standard sa management. Tapos sasabihin niya, mismanage. Bumalik lang ako sa NYC as chairman, ngayon lang January. Ba't mo ako pagre-resignin? I am the only NYC chairman na naging member ng Kabataan Party List. Dati. Former. May comment Bakit kagalit sa akin? Ako nga lang kaisa-isang miyembro nyo na naging NYC chairman. Because kaya kong makipag-debate ng harapan sa'yo. Isa pa, bago kayo dumating, sabi din ni Congressman, maybe a possible reason daw kayo very enthusiastic sa politika. Sabi niya kasi lumabas sa social media na inaanak kayo ni Pangulo at saka ni Vice President. Is that one of the reasons you are enthusiastic or more passionate in politics than other NYC chairman? Alam naman ni Raul Manuel yan. Hindi ako yung government official na dahil napansin na, yung nag-a-appoint sa Malacanang, anti-NPA. Maging anti-NPA nga ako. Lahat ng lumalaban sa gobyerno, pati taga-Liberal Party, pati taga-saan, lahat kayo NPA. Hindi ako ganon. Alam niyo yan ni Raul Manuel, hindi ko nare-red tag. May tanong lang, sorry. Are you against parang blanket red tagging? Are you against it? Naman. Yung parang lahat ng aktivista nagiging red tagging victim. Are you against it daw? Yung tanong kanina ni Lahat naman siguro tayo against that kasi ang bobo-bobo mo naman kung sinasabi mong kasama sila ng NPA tapos hindi naman talaga sila NPA, napaka-bobo nung ganong situation. So you agree na there's a distinction dapat? Naman. There's distinction always. Kami nga sinasabi namin, yes, kahit anong laban mo sa gobyerno, okay lang. Wag lang violent. Karapatan nating lahat ng Pilipino yon. Pero, kung aakyat ka na sa bundok, namumundo ka na, may dala kang barel,
Nakakapatay ka na ng pulis at sundalo. Hindi ka na naawa. Yung pulis at sundalo na yon, Ito naman. nag-training lamang. Thank you. Iniiwan yung anak at pamilya sa probinsya nila para lang ma-deploy, magbantay para sa bansa, tapos pinapatay. Tapos kung lait-laitin nyo yung mga tropa ng gobyerno, akala mo, sasabihin, pasista sila. Mahihirap rin yung mga pulis at sundalo na yun eh. Salamat. Ginagawa lang ang trabaho sa bansa. Chairman, ito naman may isang tanong tinext dito. Ako insert po yes. na when we criticize abuses by our officials, yan po ay panlalait. Hindi po yan panlalait, yan po ay bahagi ng pagpapanagot natin. So walang personal dito? Oo, walang personalan. Nung pandemya, yung kapulisan, ang daming abuso, ang daming illegal arrest. Pero, hindi po yan panlalait. Pero hindi kayo yan against po ay sa mga... holding accountability, holding them accountable dun sa kanilang mga ginagawang paglabag sa karapatan ng ating mga kababayan. On another issue naman, Sige. may nagtanong about Sa peace statement talks. ni Congressman Raul Manuel, Yes. lahat naman tayo, mga Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo, minsan nagkakaroon ng pagkakasala, ng pagkakamali, okay lang yon. Ako hindi po Kailangan yan tama. basta-basta kapag Hindi. mismo karapatan na yung tao, yung Kung ganyan involved. ka, Example nga, si stricto President sa Duterte. pulis at sundalo, bakit yung sa NPA, Sorry po, pag pumapatay nagsasalita sila, pa hindi ako. mo kinokondena? Nagsasalita pa po ako. Ang galing mo magkondena ng pulis at sundalo pag meron Ay, silang sorry. pagkakamali, pero ang NPA, kahit kailan, ba't hindi mo Napakabastos kinokondena? po. Patuloy mo na natin Napakabastos. si Congressman. Ikaw Sorry. eh, pinapasweldo ka ng gobyerno, Sorry. pinapasweldo ka ng taong bayan, yung nagpapabaksak sa gobyerno, pumapatay sa tropa ng gobyerno, hindi mo man lang ikondena? Thank you. Anong klase kang Thank you. opisyal ng gobyerno? Pinapasweldo ka namin lahat. Thank you. I-allow natin si Congressman muna magsalita. Congressman naman, Para hindi pa ako We high blood have to dito, hold mamaya ma-high blood pa ako we have lalo. to hold our Yes. government officials to a very high standard. For example nga sa international community, si former President Rodrigo Duterte, siya na ipapaimbestigahan ng ICC dahil sa napakaraming cases nung pagpatay sa ating mga mahirap ng drug war. Hindi po yan natin mabilis lang na dapat i-dismiss na yan ay minsan lang nagkasala, lalo na po kung systemic yung paggamit ng Estado ng kanyang violence laban sa mga mahihirap at walang kalaban-laban. Kaya hindi po natin madaling matatanggap na sabihin lang na minsan lang yan, error, nagkamali lang. Lalo na kapag ang mga pinagkatiwalaan ng mamamayan na magprotekta sa kanila, yun pa yung aabuso sa kanilang mga karapatan. Yun na, Also I support Congressman Manuel. hindi pa po ako tapos. Ay, hindi pa tapos. Pag yung pulis at Di ba sundalo Bastos ay po, nag-abuso, bastos. sige, kung pwede nga i-death penalty yung pulis at sundalo na abusado. Ang sagot yun. I join him in yung sa paghanap ng hustisya sa mga abusadong pulis at sundalo at taga-gobyerno. Tama 'yon. Oh. Di ba I join tapos? him there. Kaya lang, yung NPA abusado rin. Bakit hindi mo kinokondena? Sorry. Ito ang sinabi ni Congressman about the alleged extrajudicial killings during the Duterte administration na kino-complain ng ICC. What is your comment? Kasi nakwento naman niya, hindi siya against the police and the military, against siya sa extrajudicial killings daw. Especially allegedly during the Duterte administration, you were an official of the Duterte administration and head of the Duterte Youth. Anong comment you about ICC complaint internationally about that? Extrajudicial Yun ang killings. topics. Tama lang naman sinasabi nila. Ito baka sabihin nyo, Yes. lagi akong sa sarili ko lang, sa gobyerno lang. Tama naman sinasabi nila. Kung may abusadong pulis o sundalo, kung merong extrajudicial killings, pinatay lang, outright, You're against it also. sino bang hindi? Meron ba ditong hindi? Meron ba ditong suporta yung basta, may tao, pinatay ka na lang? Walang ganon. Ang sinasabi natin, kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay terorista, at nahuli ka sa aktong ginagawa mo, at ikaw para makatakas ka, binabaril mo na rin yung taga-gobyerno, Kahit police. kahit pulis, kahit sundalo. Sabihin ko nga sa inyo, kahit ordinaryong Pilipino na merong barel, pag ikaw binabaril na, you have the right. Kasi may ICC complaint na ayaw ni Duterte and ni Bongbong Marcos sagutin. Anong comment ka dyan? Ang masasabi ko dyan, imbestigahan lahat ng pwedeng imbestigahan. Ikondena lahat ng pwedeng ikondena. Magsalita tayo lagi ng ganito sa lahat ng gusto natin ikondena sa Pilipinas. So, ang tanong ko lang, bakit yung NPA hindi mo kinokondena?
Wala pang ginagawang masama yung NPA? Tayo ba nabubuhay dito na ang galing, mga bayaning Pilipino, bagong hukbong bayan, nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan Pilipino. Ganun ba sila? O meron silang pinapatay na Pilipino minsan? That is a clear fact na meron silang pinapatay. Bakit hindi nyo po kinukundina? Huwag nyo na sabihin na meron silang pinaglalaban. Pare, sabihin ko sa iyo yung nanggahasa. Sabihin na lang, o baka may mental health problem kaya nanggahasa. Yun ba yung sasabihin mo sa taong bayan? Intindihin natin yung nanggahasa na may problema lang siya, low moral siya, depressed siya. Hindi ganon. Pag meron kang nilabag sa batas, opisyal ka ng gobyerno, dapat ikundina mo. Yung NPA, kahit ano pang reason yan. Kahit nga isipin niya na gusto niya patayin ng presidente ng Pilipinas nasa utak lang niya yun. Bahala siya sa buhay niya, walang magkukundina sa kanya. Pero pag naghawak na siya ng baril, pumapatay siya ng pulis at sundalo at kapwa Pilipino, trabaho nating lahat ikondena yon. Lalo na kung opisyal tayo ng gobyerno. Bakit po ang NPA hindi nyo kinukondena kahit kailan? Thank you. At muli kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang hit ang like at subscribe button at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang video. Paalam! Gusto mo iparin ang tayog ng ulan. Gusto kong sisirin ang